Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. My fellow citizens, our President Marcos no longer serves the interests of the Filipino people. I'm uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Ay, October 12! Sama-sama tayo, October 12! Ating si Loko-Lokong BBM, kung hindi ba naman si Raulo nagbenta ng bigas, Oh my God! ibibigay mo dapat yan eh, kasi nasa lantayan, di ba? Yung mga matatagal na sa gobyerno, yan po ang mga tunay na mga korap sa gobyerno. Dapat pagtatanggalin yung lahat ng matatagal na mga empleyado dyan sa gobyerno. Dahil sa kanila nagsisimula yung pagtuturo ng mga tiwali sa gobyerno. Pero itong mga tiwaling mga buhaya sa gobyerno, ang kakapal ng mukha hanggang ngayon, kahit sa kitang-kita na sa dilim yung kanilang mga ginagawa, nandiyan dyan pa rin. Sa akin po, tama na, sobra na. Ito na po yung ito, nakikita na natin yung worst na nangyayari sa bansa natin, sa Pilipinas. Hindi na maganda. Sobra na, palitan na. Pagpapakulungan yan o kinakailangan, bitayin yan. Ang mga taga-Bulacan, nandyan si Eric Aniles, mga taga-Caloocan, Joel Garcia, no? At saka yung mga operator ko na nakasama sa iba't ibang lugar ng bansa. Ngayon, mag-meeting kami, no, ng mga operator. Ay, October 12, sama-sama tayo, October 12, no? Yung detalye, ilalagay na lang namin sa GC. Okay? Maraming salamat pa. Karamihan po ngayon, naririnig niyo po, isang mambabatas ang sinasabi, Ben Balon. Tama po ba yun? Ang pinakamataas daw po ay ang taong bayan. Tayo pong lahat, kesa sa batas. Pero bakit hindi natin pinapakinggan ang hinanaing ng taong bayan? Kung mataas pala tayo, bakit binabali natin ang batas? Sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ipanalangin po natin ang bansang Pilipinas na lugmok ngayon sa kahirapan. Ang hinihiling ko lamang po, suportahan natin yung mga dapat suportahan ng mga mamumuno sa ating bayan na may malasakit sa taong bayan at minamahal ang Pilipinas. Ito na yung pagkakataon, yung VIP, Voice of Individual. So maririnig ng bawat na dito ngayon ang hinaing ng bawat sektoral. Kung makikita nyo yung mga kasama kong direktor dito, mga veterano na to, malupit. Ngayon, maririnig na ang kanilang boses. So, sa pagkakataon to, alam nyo ba yung walis tingteng? Kapag isa lang yan, hindi yan didinggin. Hindi yan makakadampot ng basura. Pero pagka marami na yan, pagsama-sama na yan, makakawalis na yan. Malilinis na yung mga buhaya na yan. Di ba? So pagka nalinis na po yan, kailangan naman merong nasa taas ng isang walis. Of course, siyempre, di ba, pag nagwalis yan. So ito na yon yung VIP. Yung mga buhaya na yan, actually, dinidinay nila eh. Di ba? Yung korupsyon na nangyayari sa atin. Sabi ko, magsama-sama kayo. Magproyekto kayo. Ilan ang tao sa Pilipinas? Ang pagkakaalam ko, nasa 120 million tayo. Lahat tayo. Yung mga buhaya na yan, ibalik nyo lang yung 2 million sa bawat Pilipino. Trillion yung nakorap nila. Sobra-sobra pa. So 240 million lang yun. Wala nang mahirap sa Pilipinas. Lahat milyonaryo na.
Di ba? Naniniwala ba kayo ron? Kaysa naman trilyon yung kanilang nakurap, pero wala eh. So, ito na yung pagkakataon, BIPSD. Ito yung pagkakataon na kung saan dapat silang matakot dahil ang lahat ng taong nasa harapan ninyo ay maninindigan para mawala ang lahat ng buhaya sa Pilipinas. Kami po may panawagan by signature campaign. Ginamit na instrumento ngayon ng administration si Justice Secretary Boying Revilla ilinagay sa ombudsman para imbestigahan una ang confidential fund ni Sara. Pipirma po tayo na hindi papuin si Boying Revilla para dito sa isyong ito kasi delikado po. November 30, mayroon po tayong IDSA Revolution, Revolutionary Government, tanggalin lahat ang nanungkulan sa ating bansa. The question now is, do we have meaningful leaders around us or in the country? Maybe your guess is as good as mine. As far as I'm concerned, and I think this is also your belief, you share this belief, we can count by our fingers meaningful leaders of our country. Maybe this person seated next to me at the presidential table, the members of officers and members of the IPSD, we can trust them. They are meaningful leaders. That's why we are here today. But by and large, we see what do you call this? Meaningless leaders. When I call meaningless leaders, these are the leaders who are deforming this country through massive corruption, through hypocrisy, walang puso, walang kaluluwa, at nakakahiya po tayo sa ibang bansa. There is a news this morning I heard from the radio. We are now called a country of thieves. Alam po ninyo yon? A country na kung saan nandito yung mga magnanakaw. Nakakahiya po yun. I'm not proud to be a Filipino if my country is called country of thieves. Do you agree with that? Yes. Natutuwa ba kayo na country of thieves sa Pilipinas? No. Of course not. Do you agree? Yes. Do you agree? Yes. Do you agree that VP Sara is a rad leader? Resilient, agile, and developmental. A leader whose dedication to public service is selfless, inspiring, and transformative, with strong conviction in the execution of her sworn duty. A leader who always offers solutions to problems. Look what happened to Davao, Cebu. If the government is scrambling to monitor, to look for solution, anong ginawa ni VP Sara? Without any words, dumating ang relief goods from the people of Davao City. Yun, no? Yan ang kailangan nating leader. Action agad. Agile leadership is very important. He is always there to offer solutions to problems rather than adhering to blaming game strategy. A leader based on the results of various national surveys clearly showed the highest trust by Filipinos as they are inspired of her leadership despite being continuously castigated with so many accusations hurled against her. A leader or a rad leader, an inspiring leader like VP Sara is what this country darling needs. When people are inspired of their leader, they volunteer respect, obedience, discipline,
and easy to contribute to national unity and development. Sara to run for the presidency in 2028 and promise to support her all the way. Will we agree with the idea that we will support VP Sara all the way for 2028 presidential election? Yes! We agree. Agree! Ngayon na sana eh. The RAD leadership in her will surely minimize, if not eradicate, massive corruption, poverty, criminality, and moral degradation. Anong nangyayari sa atin ngayon? May moral values pa ba ang mga Pilipinos? Siguro majority demoralized dahil sa nangyayari sa ating bansa. Kaya this is the big challenge insofar as this organization is concerned. And we only see a leader who can champion the cause of the Filipino peoples through peace and development in Vice President Inday Sara Presko Duterte. nito, hindi to Do you agree with that? Thank you very much. Meanwhile, we strongly condemn the rampant corruption in trillion pesos on flood control projects, confronting the country involving officials of the government, DPWH officials and contractors. Because of this, the Filipino people's trust has been severely eroded due to government failures, especially on accountability by the Marcos Jr. administration. Mr. President Bongbong Marcos Jr., the nation is at its critical juncture. The international community are watching us. In fact, they call us, most of them call us, country of thieves. Nakakahiya po. Further devastation, Mr. President, by holding the culprits of the flood control project scandals accountable and be put behind the bars, irrespective of who they are. Otherwise, the Filipino people will continue to demand for your resignation. If you cannot do this, history will remember you as president of cover-ups and weak action. Ganun ang ibang bansa. Sa Pilipinas, another opportunity to get a kickback. Kailangan mabago na po. It's the system ang problema. Walang nahuhuli. Dahil malapit nang mahuli, sinapol ng Senate. They are really doing this cover-up. Kaya ako po ay kasabay ng VIPSD na tatayo po na nagsasabing mali na po ang ginagawa ng gobyerno. Hindi na po yung tama. Kayo ay para na lang sa inyong sarili. Hindi na kayo para sa bayan. Kaya tayo po ay magkaisa, magtulungan po tayo. At para po sa amin, naniniwala po kami na ang pag-asa at saka bakit ganito ang nangyari. Kasi kung nauna po si VP Sara, wala nang VP Sarang tatakbo after. Diba? Paano natin mababawi? Si Lord po ay may mga paraan. Inuna mo na sila para pagdating ni VP Sara, hindi na natin ibabalik sa kanila. Kagagaling ko lang ng Cebu. No? I just arrived last night. Kasi nga, kung narinig nyo, merong nangyaring lindol doon, di ba? So, nangyari yung lindol, that was September 30. Immediately the following day, October 1, nag-fly kaagad ako doon, no? To, of course, with DDS Saraon Confederation, isa tayo sa
nagbigay kaagad ng tulong, no? Dumating din si VP Sara kaagad, no? Siya ang pinakaunang dumating doon without any fanfare, without any media. Yung mga nakikita natin sa Facebook na may mga pictures sa VP Sara doon, ang nagkuha noon, mga ordinary people, walang media, no? Dumating si Loko-Lokong BBM October 4. Kung hindi man naman si Raulo, nagbenta ng bigas. Oh my God. Ibibigay mo dapat yan eh. Kasi nasa lantayan, di ba? Kung devastated yung country, ay yung area, if the area has been devastated by earthquake or perhaps typhoon and other calamities, the government should be giving free rice and other goods to those affected. But ano ginawa? Pinagyayabang pa na pwede na kayong bumili ng murang bigas. Tama ba yun? Di ba? Hindi? Let's continue the fight, no? Tama yung sinabi ni Commissioner Ronald Adamat, no? Na itong corruption, 1.7 trillion ba? 1.7 trillion tapos aatakihin nila si BP Inday sa 125 million na confidential funds. Di ba mga loko-loko? Oo, tapos merong COA ruling na above board naman yun, no? At hindi pa yan dyan sa flood control. Hindi pa natin nasilip yung farm to market road ng DA. No? Hindi pa natin nasilip yung mga dams dyan sa NIA. Ang dami pang mga government agencies na meron ding mga kabulastugan na ginagawa. No? So this is just the tip of the iceberg actually. That's why VIPSD and all other groups, no, my group by the way, I'm the national president of Kilusang Pagbabagong Pilipinas, no? We are really at the forefront of advancing the transparency advocacy, no? In fact, doon sa Visayas, meron tayong tinayong grupo doon na task force na nag-iikot-ikot sila to investigate, to gather documents that will really expose all those irregularities, no? Especially doon sa mga farm to DPWH and all these things, no? So I hope that we will agree with me, no? All of us here, I'm sure will agree. Ang mga tao kasi ngayon, ordinaryong tao, hindi nila alam na hawak pala nila sa kamay nila ngayon at the palm of their hands right now, dalawang matinding kapangyarihan. Una, hindi nila alam na hawak pala nila ngayon yung power, no? Pangalawa, malamang, I'm sure alam nila pero hindi nila alam paano gamitin ito. So that's why tayo, no, sa DDS-Sara All Confederation, VIPSD, itong bagong grupo na I will be really rooting for, no, in the next days to come, and I will be including it in my prayers as well. We will teach people to use that power at the palm of their hands and exercise it. Okay, so again, maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Ito ang naging result